Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabagong kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At sa inyong lahat po, dasal ko ang patuloy ninyong pag-unlad. Magandang kalusugan para sa buong pamilya. And of course, maisakatuparan lahat ng inyong inaasam-asam, pinagdarasal at hinihiling sa buhay. Naghanda tayo ng 40 bundle of joy. Ang laman po nito ay prutas, iba't ibang klase ng prutas, gatas, at biscuits. Dahil nagbahagi po tayo, nag-share tayo noong araw mismo ng Pasko sa isang pampublikong hospital for about 40 na mga pasyenteng bata ang nabigyan natin ng ngiti at saya during the Christmas season. No? Sa mga gusto pong maging bahagi, magbigay ng suporta sa mga pagkakawang gawa natin. At of course, para makasali din po kayo sa pagsusulat ko po ng wishing paper para sa darating na New Year, ay pwede po kayong makapag-donate through our RCBC Peso account, our BPI Peso account, and our GCash account. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna at para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na vlogs at live na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. Huwag nyo rin pong kalimutan to follow me on my Facebook page. Sa content natin ngayong gabi, pag-uusapan natin, ibibigay ko po sa inyo ang gabay, ang feng shui guide natin kung magbibigay tayo ng pulang sobre or angpao sa mga mahal natin sa buhay. Magkano ba dapat ang ibibigay natin? Magkano ba dapat ang laman ng angpao na ibibigay natin? Sino-sino ang dapat pwede nating bigyan? So, on the degree of our blood relationship, or yung relasyon natin sa mga taong ito, on that degree, may mga specific amount tayong gabay na angkop na maswerte na itong halaga or this amount of money ang dapat mong ilagay sa loob ng ampaw kung ang mama mo ang bibigyan mo, ang trabahante mo, ang empleyado mo, o yung boss mo yung bibigyan mo ng ampaw. Yan ang guide natin ngayon dahil sa iilang araw na lang, nasasalubungin na natin ang New Year. Isa sa gabay na sinabi ko sa New Year para hindi kayo ma-confuse, sa araw mismo ng New Year, hindi maganda na magpalabas tayo ng pera. Sa mga nakakaalala nito, di ba? You remember that. Sabi ko, hindi maganda na magpalabas ng pera on the New Year. But, maswerte na mag-share tayo ng blessings. So, do not confuse on these two important things. Hindi maganda na magpalabas ng pera on New Year. But, maswerte na mag-share tayo ng blessings. So, anong gagawin natin? Kung mamimigay tayo ng pera sa ibang tao for the activation of positive energy and sharing the blessings to others, mas mainam, ilabas na natin ang pera sa cash box natin, sa wallet natin, sa bag natin, o saan tayo nagtatago ng pera, saan tayo nagsi-safe keep ng pera. Ilabas na natin ito, ilagay na natin sa angpaw, maghanap tayo ng non-regular, yung hindi natin regular na pinagtataguan ng pera, doon natin siya itago, doon natin siya i-keep. That's considered already na hindi mo na pera yon. Hinanda mo na kasi may bibigyan ka niyan. So, it's considered hindi mo na pera yon. So, hindi yun makaka-apekto sa sinabi ko na hindi pwedeng magpalabas ng pera sa bagong taon. I hope so you are intelligently understanding these things, ha? Matalinong intindihin ang bawat gabay na ibinibigay sa inyo batay sa feng shui. Alam ko, marami sa inyo ang may katanungan, nagtataka na magkano ba dapat ang inilalagay sa loob ng angpao, sa pulang sobre, sa pagbibigay natin ng swerte, sa pagbabahagi natin ng swerte, ng pera at kayamanan sa mga mahal natin sa buhay, lalong-lalo na on the spring season. Spring season is on the New Year. So, pwedeng New Year, the regular January 1 New Year, o di naman kaya the Feng Shui New Year or the Chinese New Year. So, pili lang kayo sa mga araw na ito. So, pwedeng dalawa.
Sa January 1, magbibigay kayo, o di naman kaya sa Chinese New Year, magbibigay kayo. So, pipili lang kayo. Ngayong gabi, bibigyan natin, on this vlog, bibigyan natin ng linaw kung magkano ba dapat ang ibibigay natin, o ilalagay natin sa bawat angpaw na ipamamahagi natin sa pag-celebrate natin ng bagong taon. Ang desisyon natin kung magkano ang ilalagay natin, ipapasok natin sa red packet or sa pulang ampaw ay nagiging dahilan ng pagkalito o di naman kaya nagiging concern ng ibang tao. Lalong-lalo na yung mga tao talaga na meticulous and very particular na sinusunod nila ang gabay ng feng shui at ayaw nila na magkamali, ayaw nila na babalik sa kanila negativity ang resulta instead of positive sana ang resulta, nagkamali sila, ayun, napalpak tuloy. So, with that, itong practice na ito, itong gabay na ito ay 100 years nang sinusunod, 100 years nang ginagawa. Kaya, ibabahagi ko sa inyo. Ang tradisyon ng pagbibigay ng pulang sobre o angpaw ay nagmula pa sa mga sinaunang panahon. Bakit ito mahalaga? Bakit maganda ito? Because unang-una, ito'y nagtataboy ng negative spirit. This drives away evil. Ang pamimigay ng pulang sobre o ng angpaw. Sa panahon ngayon, ang paglalagay ng pera at pamimigay ng pulang sobre sa mga mahal natin sa buhay at mga taong mahalaga sa buhay natin ay ganun pa rin. Ganon pa rin kalakas ang simbolismo nito. Ang red packet or ang angpaw ay sumisimbolo ng malakas na enerhiya. Kaligayahan na umaapaw, swerte at ang ambisyon natin na maprotektahan tayo ng malas, against the malas. Dahil pag magbigay tayo ng kabutihan, pag magbigay tayo at pag mag-share tayo ng blessing sa iba, babalik din ang blessing sa atin multiple folds. Maraming beses pa nga tayong masusuklian nito. That's the symbolism of hindi pagiging madamot. Isa sa pag-uusapan natin on this vlog kung sino ba dapat ang tatanggap. Traditionally kasi, the red packet ay binibigay sa mga anak na hindi pa kasal, sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa kasal. And sometimes, binibigyan din natin ang mga empleyado natin o yung mga taong nagserbisyo sa ating hanap buhay. Itong practice na ito ay binibigyang halaga at ini-emphasize yung pagpasa ng swerte sa ibang tao. Transferring a good luck galing sa may mga asawa na o galing sa mga nakakatanda na mas stable na yung buhay nila. So, pinapasa ito sa mas bata na mga miyembro ng pamilya. And those na nangangailangan ng extra blessing para sa bagong taon. Sila yung binibigyan natin ng ampaw. And because of this generosity, because of this act, itong nagbigay, ikaw na nagbigay ay makakatanggap ng merits or points sa cosmic, sa universe. Kaya magkakaroon ka ng mas mahabang buhay, malayo ka sa sakit, o di naman kaya protektado ka from the negative energy. Isa yan sa napakahalagang aspeto na kailangan nating tingnan kung nagsishare tayo ng angpaw o red packet. To help you navigate itong complex, itong wide and very complicated na mga gabay sa feng shui, lalong-lalo na ang pamimigay o pagbabahagi ng angpaw o red packet, may ibibigay ako sa inyo ha. Siyempre, ang kaalaman na ito ay nakabase depending on sa bansa, kung saan kayo nakatira, and the relationship ninyo. And yung maswerteng amount or halaga na dapat nyong ilagay sa loob ng ampaw at anong halaga naman o amount ang dapat ninyong iwasan. Siyempre, hindi ko po tinatanggalan yung tradisyon ninyo. Nasa sa inyo po kung tradisyon ninyo ganito ang amount na inilalagay niyo sa ampaw at tingin ninyo, siniswerte talaga kayo. So, go lang ng go. Okay? Uulitin ko po, ang feng shui is about understanding the energy and maximizing
sa hinihiram natin na positive energy. This is not about religion. We are not praising a god or goddesses, okay? But rather, we are respecting each and everyone's religion. Rather, we are respecting the energy at yung mga hindi natin nakikita na elemento sa ating paligid. Kung magbibigay kayo ng ampao sa inyong mga lolo at lola, o yung mga matatanda na miyembro ng pamilya, you can start na lagyan ang ampao. The smallest is 88 pesos. Pwede rin 99 pesos. Siyempre, kung nakakaluwag-luwag ka, pwedeng 888 o di naman kaya 999. So, siyempre, may barya yan kasama. Hindi talaga buong-buo na 1,000. O di naman kaya 8,888, pwede rin 9,999. Bakit po, Sir Franz? Pag number 8, di ba, walang putol. Tuloy-tuloy ang daloy ng blessings. While the 9 naman, ay pumasok na po tayo sa period 9. Sana alam nyo yan, ha? Sa mga bago pa lang dito sa YouTube channel natin, wag maghintay na spoon feed pa sa inyo, isubo pa sa inyo ang kaalaman tungkol sa period 9. Napag-usapan na namin yan dito, maraming beses na, marami ng vlog ang dumaan. Hanapin nyo na lang, okay? Ang iwasan po natin is any halaga, any amount na papasok o magkakaroon ng 4. Iwasan natin yan because number 4 is associated with death or kamatayan. Ngayon, kung magbibigay naman tayo ng angpao sa ating mga magulang o di naman kaya sa mga in-laws natin, ganun pa rin po. We can start with 88 pesos o di naman kaya 99 pesos. Eh di kung nakakaluwag-luwag, 888. O di naman kaya 9,988. Eh kung talagang pinag-ipunan mo at pinaghandaan, pwedeng 8,888 o di naman kaya 9,999. Still, hindi maswerte ang magbigay ng halaga o pera, amount of money na may number 4, may relationship sa number 4 tulad ng 144, 944, 84, basta may 4, iwasan yan because number 4, nandyan na po sa screen. Konektado ito or sumisimbolo ito ng kamatayan. Kung sa sarili niyo pong anak, kung magbibigay kayo ng pera sa sarili niyong anak, andyan po sa screen natin. Pwedeng 80 pesos, as smallest as 80 pesos, o di naman kaya 90 pesos. Papalaki ng papalaki, 199, 800, 1,888, 8,000 pesos, pwede rin 18,888. O di naman kaya, 90 pesos, 199, 900 pesos, 1,999, 9,000, hanggang sa 19,999. Yun ang pwede nyong ilagay sa loob ng ampaw na ibibigay ninyo sa New Year. Depending on sa relasyon nyo, gano kalaki yung pera na ilalagay nyo sa loob ng angpaw na yan. At anong amount ang iiwasan natin? Ang halaga o amount na iiwasan natin dapat yung may number 4 na maipapasok. Iwasan natin yan. Kung magbibigay naman tayo sa mas nakababatang kapatid natin, mapababae man ito o lalaki na mas bata pa sa atin, we can start with 60 pesos o di naman kaya 168 pesos. Ano ba yung 168 pesos? Sumisimbolo po ito na blessings are coming your way. Paparating ang blessing. Good news is coming. So that's what we are sending message to sa mga nakababata nating kapatid. Pwede ring 600 pesos o di naman kaya 1,688. Pwede ring 6,000 pesos o kung talagang yayamanin ka, 16,888. Iwasan kung may number 4. Yung amount ng pera ay may number 4 tulad ng 148, may 4. O di naman kaya 498, may 4 pa rin. So, iwasan yan. Sa mga pamangkin natin, our nephews and nieces, so pwede 20 pesos hanggang 50 pesos. Pwede 200 pesos
to 500 pesos. Pwede 2,000 pesos to 5,000 pesos. Laki nun ha. Siyempre, kung super yaman mo, pwedeng 20,000 pesos hanggang 50,000 pesos. Nakadepende yan kung gaano rin karami yung mga pamangkin nyo po. Siyempre, kung dadalawa lang yung pamangkin mo o tatatatlo, kayang-kaya mo siguro yung 2,000 to 5,000 pesos. Depending on your naipon na pera sa buong taon o depending on natanggap mo na bonus o yung savings nyo po. Para naman sa hindi pa kasal, walang nanliligaw o mga single na miyembro ng ating pamilya, ito ang maswerteng amount o halaga para makahanap sila ng kapareha nila. We can start with 10 pesos to 20 pesos, 100 pesos to 200 pesos, 1,000 pesos to 2,000 pesos, 10,000 pesos to 20,000 pesos. Yan ang amount o halaga ng pera na pwede nyong pagpilian na ipapasok, ilalagay ninyo sa loob ng ampaw na ibibigay ninyo sa mga tao base sa relasyon. It could be mas nakababatang kapatid ninyo, babae man o lalaki, mga pamangkin nyo, o di naman kaya mga kaibigan mong hindi pa kasal o hindi pa nagpapakasal. O wala pang boyfriend, even wala pang boyfriend o walang nanliligaw. So ito yung amount na susundin ninyo. Nasa screen nyo na po. How about yung mga cousins natin na hindi pa nag-aasawa, wala pang asawa, wala pang nanliligaw ng mga cousins natin, kahit anong degree of a relationship natin sa mga cousin natin. So, nandyan po sa screen natin, from 20 pesos, from 10 pesos to 20 pesos, 100 pesos to 200 pesos, 1,000 pesos to 2,000 pesos. Still, iwasan natin any amount na associated with number 4. Para sa mga anak ng kaibigan natin, mga bata ng mga anak ng kaibigan natin, kaibigan sa trabaho, kaibigan sa church, nakababatang kaibigan, yung mga anak nila, magbibigay kayo, so nandyan po sa screen yung amount. You can start with 10 pesos to 30 pesos, 100 pesos to 300 pesos, o di naman kaya talagang kung marami kang napag-ipunan o napaghandaan mo ito, 1,000 pesos to 3,000 pesos. Iwasan lang po yung amount o halaga na may number 4. Sa mga kaibigan natin na nagtatrabaho sa gobyerno, pwede tayong magbigay simula sa pinakamaliit, 6 pesos to 10 pesos, 60 pesos to 100 pesos, 600 pesos to 1,000 pesos, 6,000 pesos to 10,000 pesos. Siyempre, depende yan sa kung gaano karami yung bibigyan ninyo at kung gaano karami yung budget ninyo sa bulsa ninyo. Iwasan pa rin sa lahat ng nabanggit ko, always iwasan ninyong magbigay ng halaga o amount na nakapasok yung number 4. Diba? So, kaya huwag magbigay 64, 104, 1,400, iwasan nyo yan ha. Or 14,000, iwasan nyo yan. Because, ulitin natin, number 4 is associated or konektado o sumisimbolo ng kamatayan. Sa mga kakilala natin na mga bata pa sa atin or the kids na kakilala natin, it could be sa church, within the community, neighbor natin, o di naman kaya sa trabaho, we have acquaintances in the community na mas bata pa sa atin, itong mga kids na ito. So kung magbibigay tayo ng angpaw, pwede nating ilagay sa loob ng angpaw 6 pesos o di naman kaya 12 pesos. Or kung kaya-kaya pa ng budget natin, 60 pesos hanggang 120 pesos. Talaga naman kung pinag-ipunan, 600 pesos, pinakamalaki, 1,200 pesos. Iwasan, magbigay ng halaga o amount of money na may number 4. Para sa ating asawang, kung ikaw ay babae, to your husband, okay? To your husband, 8,899 or more. 9,999 or more. Ito'y sumisimbolo ng forever. Forever kayong magsasama, sa hirap at ginhawa, forever kayong ibe-bless, forever kayong okay ang relasyon,
forever na hindi kayo mag-aaway. Yan ang sumisimbolo niyan. So, iwasan lang natin yung number 4. Kasi death is not only death ng kamatayan ng tao, pwede rin itong death ng relasyon o pagkaputol, ending ng relasyon or ending ng blessing. Kung ikaw naman lalaki at magbibigay ka ng angpao sa wife mo from 8,888 or more, o di naman kaya 9,999 or more, sumisimbolo rin ng forever. Iwasan pa rin yung halaga o amount na may number 4 na mababanggit. So, maraming nagtatanong nito ha, Sir Franz, sa Prosperity Bowl, para sa bagong taon, sa ampaw na ilalagay sa likod ng pintuan, ngayon naman sa ampaw na ipamimigay sa bagong taon, pakatandaan na wag magbibigay ng ampaw na i-recycle nyo po. Okay? Wag magbibigay ng ampaw na recycled. Okay? So, dapat bago, dapat fresh na ampaw. At may iba't ibang klase ng ampaw. May ampaw na ganito kalaki. You can see my kamay, di ba? Sinlaki ng kamay ko. May ampaw naman na tulad nito. Yung cloth talaga. Okay? At may ampaw naman na ganito lang kalaki. Maybe half of this. Okay? Merong iba't ibang klase ng ampaw. Ngayon, kung walang ampaw dyan sa bayan, sa bansa, kung saan kayo naroroon, ang tip ko palagi, ano yung palagi kong paalala, pwede kayong gumawa. Bili kayo ng glue, bili kayo ng gunting, bili kayo ng pulang papel or special paper na makintab na kulay pula. So, maghanap kayo sa YouTube para guided kayo paano gumawa ng envelope. Okay? So, yun ang sundin ninyo para nakagawa kayo ng sariling ampaw ninyo. Mas maganda rin po kung magbibigay kayo ng ampaw na you are going to put the name. Okay? Maganda na hindi dito sa harap, dito sa kabila. Pwede nyo maglalagay kayo ng name sa tao bibigyan ninyo at yung greetings, yung magandang greetings ninyo, yung galing sa puso na gusto nyong i-wish sa kanila. Mainam na maganyan. You are really passing on a positive aura, a positivity. Yan talaga ang pinapasa ninyo. Iwasan ha na magbigay ng angpaw na nasa odd number. Tulad ng 100, 300, 500, and iwasan din natin na magbigay tayo ng halaga, yung laman ng ampaw natin na may number 4, na mababanggit natin ang 4. So, iwasan natin yan. Binigay ko na kanina yung gabay kung magkano dapat ang ibibigay. Okay? And, iwasan na bibigay ng ampaw sa bagong taon na walang laman. Napakahalaga po. Kung maaari lang ha, syempre, quote-unquote, kung maaari, wag ifo-fold ang pera na ilalagay ninyo sa loob. Paano, Sir Franz, yung maliit na ampaw? Syempre, wala na tayong choice. Ifo-fold natin. Pero kung ifo-fold man natin ito, dapat 2 beses lang. Iwasan na ifo-fold yung pera ng maliit na masyado. Magbibigay tayo na lang ng halimbawa. May hawak ako dito na 50 pesos. Kung maliit na ampaw ang pagkakalagyan ninyo, the most na pag-fold is into half. Tapos, pag lagay ninyo sa loob ng ampaw, dapat nakaharap yung mukha ng pera. Ganyan. Para pagkabunot ng pagkahila ng taong makakatanggap, nakaharap din yung mukha. The same principles when you are going to place it on a big ampaw na tulad nito. So, pasok ng pera sa ampaw, dapat nakaharap ang ganon. Okay? Tapos, i-arrange ninyo from the smallest to the biggest amount. Yun po. Then, malalak naman yan. Yung ampaw na lalak natin. Pwede nyo rin pong scotch tape ninyo para hindi mabubuka. Siyempre, kasi binanggit ko kanina, may barya yan. May extra yan. Hindi yan perfect na amount. So, may extra yan para hindi malaglag. So, you have to seal the amount of money or lock the ampaw. Iwasan din po natin
na pagkatanggap natin ng ampaw, kung tayo ang tatanggap ng ampaw in public, okay? Nandyan yung ibang tao, maraming tao ang nandyan, ay titingnan natin, bubuksan natin agad. Kahit pasimple lang ha, pasimple lang titingnan natin. It is not good ha. It is inauspicious or nakakamalas yan. Nakakamalas yan sa'yo. Ikaw na nagbukas at nagsumilip sa laman ng ampaw in public. Okay? So, ano ang best way na gagawin ninyo pagkatanggap? Kung kayo ang nakatanggap ng ampaw, the best way na gagawin ninyo, ilagay ito agad sa bag o ilagay ito sa bulsa. Huwag bubuksan ang ampaw. That's with the high respect na mapre-preserve ninyo na mananatili ang swerte both sa iyo na binigyan at sa taong nagbigay sa inyo. That's the best way na pwede nyong gawin. Itong tradisyon na ito na binibigay natin or nagbibigay tayo, nagsishare tayo ng blessing, nagbibigay tayo ng pulang sobre, ito'y magandang practice dahil kino-connect natin the past and the present at tinutuloy-tuloy pa rin natin itong magandang tradisyon. While mahalaga ang laman ng pulang sobre na ibinibigay natin, mas mahalaga rin po yung wish and the action at yung good fortune na pinapasa natin, yung swerte na active on the new year na pinapasa natin sa bawat mahal natin sa buhay at mga taong mahalaga sa atin. Okay? And napakahalaga na as we navigate this tradition, as we pass on this tradition, yung mga bata na nakikita nila ito, kahit hindi nyo naman sila sabihan na ipagpatuloy nyo ito kung kami matatanda na. Actually, dahil nakikita ito galing sa inyo, talagang may mga bata na pagdating sa edad nila, na nasa tamang edad na sila, may sarili na silang income, they themselves ay gagawin pa rin ito, ipagpapatuloy ito, okay? At paalala po, ang totoong pagbibigay ng pulang sobre ay wala sa gaano kalaki ang halaga ang tinatanggap at pinapasa nyo sa ibang tao, but the spirit of generosity, the spirit of pagmamahalan, and the blessing na nakapaloob sa action, to the action na pinapasa natin yung ampaw sa ibang tao. Because the red packet represents blessing. Sinisigurado na magiging prosperous, magiging matagumpay, at magiging maganda ang buong taong darating. Napakahalaga din po sa mga tatanggap ng angpaw. Kung ikaw ay bibigyan ng angpaw, tanggapin nyo po ito gamit ang dalawang kamay. That is an act of respect. Kung may, hindi yung isa lang, nakaganyan ka lang. Di ba? Kung minsan pinapipila kayo, o di naman kaya tinatawag isa-isa, o di naman kaya lalapit sa inyo habang kayo'y kumakain o nagkakantahan, biglang may mag-aabot, accept it with two hands. That is a sign of respect and a high gratitude. So, napakaganda yan na gagawin nyo, natatanggapin ninyo yung ampaw gamit ang inyong dalawang kamay. Ibig sabihin, inayakap mo, tinatanggap mo ang blessings para sa buong taon ng dalawang kamay. Hindi po ito striktong pinasusunod ko sa inyo. Hindi ito striktong ini-impose ko po sa inyo. But, this is a starting guide. Okay? Starting guide na pwede nyong gawing tradisyon at maging kalakihan ng mga bata para sa susunod na henerasyon ay maipagpatuloy natin. Ang mahalaga, and the most important aspect of giving the angpaw o pulang sobre is our intention behind na manatili at maipasa ang swerte, manatili ang pagmamahalan at respeto sa buong pamilya, at the reflection of the wishes sa tatanggap nito na maging maligaya at maging matagumpay sa bagong taon. Kailan ba maswerte buksan ang inyong angpaw? The angpaw, maswerte buksan once the New Year is over. Kailan matatapos ang New Year? Siyempre, it will start on January 2. So, January 2, pwede nyo na pong buksan ang ampaw na yan. At
Ano ba ang pwede nyong gawin sa pera na yan? Nasa sa inyo na po. Pwede nyong itago sa wallet nyo yan. Maswerte na mananatili ang ampaw na may laman palagi at nasa loob ng wallet ninyo. That's one. Kailan maganda buksan ng ampaw? Starting, simula January 2, pwede nyo nang buksan. Anong pwedeng gawin? Unang-una, pwede nyong itago sa vault ninyo, sa cash box ninyo, o sa wallet ninyo, o sa bag ninyo ang ampaw na yan. O pwede naman i-deposit ito sa bank account ninyo or sa alkansya ninyo para sa bagong taon na simula ng pag-iipon. Sir Franz, paano yan? Yung mga mahal ko sa buhay, gusto kong bigyan, nasa abroad ako. O di naman kaya, yeah, correct. Sir Franz, gusto ko pong magbigay. Gusto ko pa rin maipagpatuloy yan. Kaso hindi ako makapagbigay kasi nasa abroad ako. Yung mga mahal ko sa buhay nasa Pilipinas. O di naman kaya nasa Laguna kami magse-celebrate ng New Year. Yung iba kong mga anak, ang iba nasa Davao, ang iba nasa Makati. Hiwa-hiwalay na kayo kasi may kanya-kanya na kayong buhay. Pwede po ang digital red packet. Ano yung digital red packet na ngayon? Through GCash, through bank transfer. Pwede nyo pong gawin yan. Through the digitalization ng banking transaction, ng money transfer, pwede nyo po itong gawin without anymore the actual red envelope. Sundin nyo lang yung amount of money na binigay ko through the chart kanina. Mayroon bang specific color sa ampaw? Kasi, to be honest with you, marami pong kulay ang ampaw. I will suggest the kulay pula na with the design of gold. That is always the standard color. Because, the tinawag na red packet, dahil pula, di ba? So, ito'y sumisimbolo ng swerte, kasaganahan, good luck, and pagtataboy ng mga evil spirit. Okay? Pero, syempre, kung may gold naman na available, pwede rin naman ang gold. Ito'y sumisimbolo ng wealth and prosperity. Lalong-lalo na sa 2026, gold symbolizes metal element. Ang metal element ay ang source of water. Ano ang kulang na element sa 2026? Di ba? Water. So, at least may source of water through the metal element. Meron tayong mga mahal sa buhay na hindi tayo in good terms. Kung minsan may tampuhan tayo, di ba? Pero itong tampuhan between you and your mom, tampuhan between you and your kapatid, tampuhan between you and your dad or grandparents, may tampuhan tayo, di ba? So, katanungan, Sir Franz, pwede ko bang i-reject yung angpaw? Kung may magbibigay sa akin ng angpaw, nagtatampo pa ako kasi nagkaroon kami ng alitan, misunderstanding. Alam nyo na, si pride nangingibabaw, yung ego nangingibabaw. Can I reject? Pwede ko bang hindi tanggapin? Unang-una, it is very impolite. Okay? At ang pagre-reject po ng angpaw ay pinuputol mo ang darating na swerte sa buhay mo. So, gusto nyo ba yon? Na mapuputol o mawawala yung swerte? Diba? So, if offered, respectfully, tanggapin nyo po.